Samantala, sinabi ng magsasaka party list na tiyaking makikinabang din ang mga mamimili. Ayon sa grupo, kung mailalabas ang 741,000 na sako ng bigas mula sa mga bodega ng NFA, dapat din daw tiyakin na makatutulong ito sa pagpapababa ng pasani ng mga mamimili. Iginiit ng magsasaka party list na kailangan ng malinaw na mekanismo upang matiyak na ang mga aging rice stock ay maipapasa sa mga consumer sa abot kayang presyo at hindi lamang magiging bahagi ng karaniwang komersyal na bentahan. Dagdag pa ng grupo, kung ang bigas ay binili mula sa ani ng mga lokal na magsasaka gamit ang pondo ng bayan, nararapat lamang na ang pakinabang nito ay maramdaman ng parehong magsasaka at mamimili. Anya, ito ang diwa ng responsableng pamamahala sa supply ng pagkain at pagpapalakas ng food security at food sovereignty sa bansa. Mag-agree tayo kasama si Alice Noel. Alright mga ka-agree, so ang punto ng magsasaka party list dito hindi lamang sapat po na mailabas ng NFA ang mga lumang rice stocks. Ang tanong nila kumbaga sino ang tunay na makikinabang ba dito? Ang trader o ang mga mamimili? So nag-express na sila in advance ng kanilang concerns, no? So makakarating ba ito sa ordinaryong mamimili na mas abot kaya abot kaya po ang presyo at hindi lamang magiging dagdag kita para sa mga traders o mga middlemen. Ano po? Ang punto po nila nitong magsasaka party list, in the first place, ang mga bigas po na ito ay binili ng NFA mula sa lokal na ani gamit ang pondo naman ng taong bayan. Kaya sana ang pakinabang ay dapat maramdaman, no? Na ang dalawang panig ang magsasaka na nag-produce ng palay at yung pong mga mamimiling naghahanap ng mas murang bigas. Ayun nga sinasabi nila, dapat merong safeguards, no, para masiguro yung pakinabang na yan na ine-expect, ano? Kasi kung wala raw yan, posibleng manatili pa rin sa halos parehong presyo po ang bigas sa retail market, ano? Kung ano yung karaniwang presyo na nakikita po natin sa merkado, no, bilang end user, ano? Kahit pa let's say nabili nila yung mga traders kasi nga auction, ano, pwede nilang mabili yan ng mas mura, pero once na ibinenta naman nila yan, ganun din ang presyo ko, ano ang current price sa retail. So yun po ang concern. At sa palagay ko po naman, I think that is likely to happen kasi syempre papatungan yan ng traders para naman kumita rin sila, hindi po ba? So ayun, yun lang yung kanilang ni-raise, no, na concern. So paano nga po kaya yun? Ano mga ka-agree? Of course, we get it. Kailangan iwasan ang pagkasira ng mga stock na bigas, no, sa bodega ng NFA. Lalo pat ang alam natin dito, yung mga aging na sinasabi nila, yung mga 6-month-old na mga bigas. At para nga ma-clear up yung kanilang bodega dahil bibili naman sila ng panibago no, sa mga magsasaka natin. Pero paano nga ba kaya yun titiyakin, no, na ang bawat pong pisong ginastos po ng gobyerno para po dyan ay nagre-resulta sa mas mababang presyo ng pagkain, ano? Kasi po kung ang auction ay magiging simpleng disposal lamang ng stocks nang walang let's say malinaw na epekto sa retail prices, para bang nasasayang yung pagkakataong maipakita na ang pondo ng bayan direktang nakikinabang, no, sa sambayan ng nagpondo po naman yan, ano. Kasi nga yun nga ang ano doon. So in a way, parang di maiiwasan meron losses, ano. Kasi pagpalagay nyo, binili na nila yan ng, let's say, ng NFA, let's say lang, ng 21 pesos per kilo. Halimbawa, ano. Tapos ibebenta ngayon nila, ipapa-auction nila. Pwedeng mabili yan lower than that, hindi ba, per kilo? Depende sa auction price kung sino ang mga players. O pagpalagay mo na bili na lang nila ng 19 pesos, pagpalagay nyo na lang.
So, lugi na ng 21, ng 2 pesos kada isang kilo. Parang gano'n, ano? O, saan po napunta yun? So, yun lang ang concern dun. So, sana, ah, pagpalagay mo na may konting losses na gano'n, pero sana makinabang ang taong bayan doon sa mas murang presyo. Kaya lang, hindi walang guarantee eh. Kasi alam nga, kung ako naman ang trader, ba't naman ako sasali din sa auction? Ba't ko naman bibilin yan? Kung hindi rin naman ako kikita kahit konti. Sana nga kahit konti pwede. Ano po, kung po pwede yung kokonting patong lang. Para pagdating sa retail market, mas mura pa din kaysa dun sa mga commercial na presyo, hindi po ba? Ayan. So parang ganun lang yun. Valid naman yung concern na yan mga ka-agree, no? Na ni-raise ng Magsasaka Party List. Ano po sa tingin ninyo? Agree ba ako? Magtanim ay di biro. Agree ka ba?